Sama-sama tayong magiging tarakili. Namataan ng itim na usok sa gitna ng dagat sa Tingloy, Batangas kaninang umaga. Nasunog ang isang yating papunta sana sa Nasugbu. 7 tripulanteng sakay nito ang nasagi. Ayon sa kapitan ng yate, nagmula sa engine room ang sunog na posibleng dulot ng electrical failure. Patuloy ang investigasyon at itinabi na ng Coast Guard ang yate malapit sa Pampang para sa kaligtasan ng iba pang lumalayag. Nagtapos sa madugong engkwentro ang habulan ng mga pulis at lalaking target ng buy-bust operation sa Cavite. Patay ang suspect. Saksi si Dano Tinghong. Wala munang pinadaang sasakyan sa bahaging ito ng Cavitex exit sa Kawit, Cavite kaninang hapon. Ang dahilan, doon umabot ang ikinasambay bus operation sa lungsod ng Bacoor. Ayon sa Bacoor Police, nagpumiglas ang suspect na kinilalang si alias Tol at inagaw ang unmarked AUV ng mga operatiba. Nauna pong rumisponde yung backup natin na may gamit po ng civilian car. So pag-park po niyang ganon para tulungan yung cruiser buyer natin na restorin yung suspect. Nung padadapain na at pupusasan, nagpumiglas daw po, malakas daw po yung katawan. Tapos tumakbo, sumibat, diretso po lumundag dun sa sasakyan. Nagkahabulan na umabot sa bayan ng Kawit. Ilang beses pa umanong binangga at pinaputukan ng suspect ang mobile ng Bacoor Police. Sinatry na ipatabi pero ayaw daw pong tumabi. Instead, pumutok pa daw po sa kanila. Ayon sa Kawit Police, pagdating sa kanilang lugar, may 2 motorsiklo, 1 tricycle at 1 SUV pang nabangga ang suspect sa gitna ng habulan. Agad naman binigyan ng paunang luna sa mga nasugatan. Sa Cavitex Kawit exit, natigil ang habulan ng barilin na ng mga pulis ang gulong ng AUV. Ayaw niya buksan yung pintuan eh. Ayaw niya buksan. So, inasag na po yung silamin sa likod. Tapos nung while ginagawa yun, bumaril na po. So, no choice na po yung tropa kundi makipag-sabayan na rin po. Napatay ang suspect. Pero dahil sa Cavitex exit ito nangyari, kinailangang mag-detour at naging sanhi ito ng mabigat na trapiko. Bandang 5:00 ng hapon natapos ang pagproseso ng SOCO sa crime scene. Para sa GMA Integrated News, Dano Tinghong ang inyong saksi. Dahil sa pag-aaway, arestado ang mag-live-in partner na nabistong suspect pala sa mga serye ng pananalisis sa Antipolo City. Huli rin ang isang dating pulis na itinuring mastermind sa nahulikam na pagdukot sa sariling pinsan sa Nueva Ecija. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa isang subdivision sa Cabanatuan, Nueva Ecija, bandang mag-aalas 8 ng umaga nitong Lunes. Nakasuot siya ng kulay pulang damit at may takip sa mukha. Maya-maya pa, may 2 pang lumapit sa lalaki na kapwa may takip ang mga mukha. Kasunod nito na nakita sa CCTV ng pagdating ng isang kulay pulang pick-up na pumarada. Bumaba ang isang may edad na lalaki na nakasuot lamang ng kulay puting sando. Lumakad siya papalapit sa pintuan para buksan ang lock sa pinto, pero mabilis na lumapit ang 2 lalaki at makikitang nagpupumiglas ang matandang lalaki. Pilit namang pinupwersa ng 2 lalaki pabalik na ilapit sa kanyang sasakyan ng biktima habang nakatutok ang isang baril hanggang sa mailapit ang biktima sa kanyang sasakyan. Ilang saglit pa, pilit na isinakay ng mga suspect ang biktima at agad na umalis. Ang biktimang sapilitang tinangay, isa palang negosyante. Sa tulong ng kuha ng mga CCTV, mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Through backtracking is natagpuan natin yung subject sa San Miguel, Bulacan. Natuntun at nasagip nila ang dugo ang biktima sa barangay Bacod Bayan. Gayon din ang sasakyan ng biktima na inabandona ng mga suspect. Agad na dinala ang biktima sa ospital na ngayon ay ligtas na sa kapahamakan. Sunod-sunod namang naaresto ng mga pulis ang 3 suspect sa magkahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at San Miguel, Bulacan. Isa sa mga suspect ang itinuturong mastermind na napag-alamang pinsan ng biktima. Isa rin siyang awol na pulis. Nahuli natin yung main suspect na nataon naman na ex-police, no, na kamag-anak mismo nung biktima. Sa panayam ng GMA Integrated News sa mga suspect,
Aminado sila sa ginawang krimen para makahingi ng 5 milyong pisong ransom kapalit ng paglaya ng biktima. Nag-demand sila ng 5 milyon. So, yun nga, nagkaroon ng konting negotiation. Nakapit na sila sa Cabanatuan City Police Station at mahaharap sa reklamong kidnapping. Nagalit sir ako sa kanya dahil nangangailangan ako ng trabaho. May sakit yung asawa ko, hindi niya ako pinapansin. Sila lahat kapipera, walang pisa nila dito. Sa lalawigan ng Rizal, arestado ang mag-live-in partner na suspect sa mga serye ng pananalisi sa Antipolo City. Nakunat pa ng CCTV ang kanilang modus sa iba't ibang lugar. Ang kanilang pananalisi nag-viral pa sa social media. Modus umano ng dalawa na magpapakitang sweet sila at kapag dumating na ang target, saka sila sasalisi. May tumawag po sa barangay na isang concerned citizen. Sabi po nila, meron daw pong mag-aaway. Di umano na mag-asawa. Kaya pinuntahan po ng mga tanod. May napanood po ako sa FB na isang viral video ng 2 tao na kumukuha ng gamit. So parang namukhaan ko po na parang sila. Then, po namin, tinawagan ko yung complainant, pumunta sa barangay. Then kinumpirma nila na ayun daw po yung kumuha ng cellphone. Pag-amin ng mga suspect, dala ng kahirapan, kaya nila nagawa ang krimen. Hindi po namin ginustong gawin yun. Wala lang po talaga siyang pinagkakakitaan ngayon. Nasa kustodiya na silang dalawa ng Antipolo City Police. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado isang South African national matapos siyang mahulihan ng 6 na kilo ng hinihinalang shabu. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 40 milyong piso. Naharang ang suspect sa NAIA Terminal 3 nang madiskubring illegal na droga ang laman ng dala niyang itim na backpack. Nakatago raw ang mga kontrabando sa mga kahon at nakabalot sa plastic. Kumpiskado na ang droga at ipinadala sa PIDEA Laboratory Service para isailalim sa pagsusuri. Hawak naman ng motoridad ang dayuhang suspect na maharap sa kaukulang reklamo. Hindi na muna pinapabiyahe ang lahat ng passenger ship ng kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. 10 ang nawawala pa rin sa trahedya pero wala sa listahan ang ilang hinahanap na sakay rin daw ng lumubog na barko. At mula sa Zamboanga City, saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, nakarating na dito sa Zamboanga City ngayong gabi yung remotely operated vehicle, ROV, pati po yung ilang technical divers na sisisid po bukas sa dagat ng Basilan kung saan po lumubog yung Roro. Sa ngayon, Pia, pareho pa rin ang numero. 316 ang na-rescue, 18 ang patay at 10 pa ang nawawala. Sinubukan pang sagipin pero hindi na nagawang masalba ng Philippine Coast Guard ang buhay ng batang ito na isa sa mga sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Ayun, may 3 silang nahila. Ilang saglit lang dumating ang isa pang bangkang lulan ang mga nahanap na pasahero sa pag-asang masasagip pa ang ilan sa kanila. Ayon sa Philippine Coast Guard, 18 ang nasawi sa trahedya at may 10 pang hinahanap. Ang kaanak na ibang nawawala pa umaasang makikita rin ang kanilang mahal sa buhay. Ang kadete na si Dave Kyle Punsalang na naka-duty nung mangyari ang trahedya, nakapagpadala pa ng mensahe sa group chat ng kanilang pamilya bago lumubog ang barko. Fully booked daw ang barko. Bandang alas 12:56 ng hating gabi, nag-message na si Punsalang na humihingi ng tulong dahil tumagilid na raw ang barko. Ako po yung nananawagan sa lahat na nakita doon sa anak ko si Dave Kyle Punsalang. Ipagbigay niyo po ng informasyon dito sa account ko o mismo sa anak kong TGP Punsalang. Sana matulungan niyo ako. Parang awayin. Parang awayin. Anak ko yan. Buhay na yung anak ko na sa lalay ngayon. Si Hermeline magdadalawang araw nang hinahanap ang anak niyang si Dina. Ito po siya, kung sino man po yung nakapulot sa kanya. Kasi hanggang ngayon missing pa rin po siya. Pero alam namin na ano po siya, nabuhay pa rin po hanggang ngayon. Kasamaan niya ni Dina ang kanyang kuya, asawa nito at anak nilang sanggol. 4 sila. So, yung 3 po na-rescue na pero patay na yung anak ng, yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin.
kung ano man nakaano sa kanya. 7 kaanak na sakay rin daw ng Roro ang hinahanap sa Coast Guard Station ni Mudar. Asawa ko po, si Harija Jirol. Pati auntie ko po, si Balma Jirol. Pati asawa niya, si Jirol. Pati si Alma. Pati si Junhar. Pati si Rondon Jirol. Pati ikapito po yung batang na maliit, 2 taon. Sa ibang barko daw dapat sasakay ang mga kaanak kung di pinalipat sa MV Tricia Kirsten 3. Sabi ng bayan ko confirm, sumakay sila sa Tricia. Tinignan po namin sa list, ng missing wala po sila doon. So ang tanong ko po kung nasaan ang pamilya ko. Nandun naman po sa manifest po ang pangalan ng mga pamilya ko. Kinumpirma naman ng Philippine Army na nawawala rin ang pasaherong sundalong si Sergeant Wendell Sabuyas. Kwento ng kapwa nitong sundalong nakaligtas, papunta sana sila kahapon sa Hulo kung saan sila na destino. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si Sergeant Sabuyas, sir. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, batay sa kanilang official record, posibleng wala ng pasaherong nawawala. Ang 10 missing sa listahan nila ay ang 8 tripulante ng barko, ang kanilang kapitan at ang tauhan ng Philippine Coast Guard na naging Sea Marshal sa biyahe. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Sa ngayon po, ayaw po namin mag-speculate. We welcome any information from the public. Expectation din po ng lahat, na aming mga marino, yung kapitan ng barko dapat ang pinakahuling tatalon, pinakahuling aalis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi mo napapayagang bumiyahe ang lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Line, ang may-ari ng lumubog na Roro, hanggat hindi sila nakakapasa sa inspeksyon ng Marina at PCG. Kung may makitang paglabag, sususpindihin o tatanggalan ng permit ang kumpanya. They are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayarin, sisibakin, we will file the appropriate cases against our fellow workers. Ganon din po sa panig ng ship owner. Dagdag ni Lopez, mayroong 32 maritime incidents na ang Allison Shipping mula 2019. Noong 2023, halos 30 ang nasawi nang masunog ang barko nitong MV Lady Mary Joy 3 sa bahagi ng Balok-Balok Island sa Basilan din. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Ayon sa mayor ng Zamboanga City na isang dating kapitan ng barko at asawa ng isa sa mga may-ari ng Allison Shipping Lines, ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 ay posibleng dahil sa napigtas na lashing o yung bakal na tali na kumukontrol sa galaw ng karga ng Roro. Siguro yung lashing materials hindi kinayanan, baka mabigat yung truck, baka overcapacity. So hindi nila namataan yun, pumutok yung rolling materials, nung gumano ng barko, nung nag-rolling siya, sumaba yung truck, tumagilid. Kaya nung tumagilid yung truck, nagkaroon siya ng angle of roll and dire-diretso na lumubog yung barko. That will be part of the investigation. Nakikita niyo rin ba yung ganong angulo ngayon? We are not discounting any possibility. We focused on the search and rescue. Mas mahalaga sa ngayon ang buhay ng tao. Isa rin daw sa iniimbestigahan ng Coast Guard ay ang squall o biglaang paglakas ng hangin na madalas ay may kasabay na pagbugso ng ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito. Parang Subasco po, ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard na aking sinamahan, nakita namin ang Balok-Balok Island kung saan malapit ang lumubog na Roro. Pero hindi ito natanaw. Hindi po namin nakita yung mismong Roro dahil totally submerged talaga, nakalubog. Wala rin po tayo nakita palutang po ng debris. Ang nakita lang po namin dito ay yung tagas ng diesel mula doon sa barko. Yung barko po kasi may karga 25,000 na litro ng diesel. Sabi ng Coast Guard, naghanda na sila ng oil spill boom at oil dispersant. Pero sa ngayon, hindi naman daw dapat ikabahala ang tumagas sa dagat na manipis na langis. Oil sheen
yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig. Sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahala. Normally, yung oil nasa surface lang. Bukod sa paglubog ng barko sa Basilan, naging sunod-sunod din ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga sasakyang pandagat. Dahil dito, kaya ipinag-utos ng DOTR ang malalimang investigasyon. 10 araw ang ibinigay ng DOTR sa Marine at Philippine Coast Guard para magsagawa ng comprehensive safety audit at inspection. We're not just addressing the issue of Allison, this particular incident, but we're also addressing the issue of enforcement, regulation, and policy. Maglalabas kami in the next few days ng department order, circular, to make sure that incident like this will never happen again, or we minimize it in the sense na kung talagang act of God siya or whatever. Rerepasuhin din ng mismong polisiya ng pagsusuri at pagsigurong seaworthy ang mga barko. Ayon sa Marina, isa sa mga posibleng isulong na amyenda sa polisiya ang mas masusing risk assessment sa kada barko sa halip na kada kumpanya. We should be able to determine the risk level ng isang barko, high risk, low risk or moderate or low risk. Pia, nakatenga ngayon dito sa pantalan ng Zamboanga yung ilang barko ng Allison Shipping Lines. Lalo po yung biyahe po ng Basilan at Hulo kasi nga grounded yung mga passenger ships sila. Ang problema, sabi ng mga nakusap nating port police, may mga pasahero na po na hindi nakabiyahe kanina doon sa kanilang destinasyon. Tapos yung iba naman doon sa Basilan, napagastos pa kasi imbes na barko, pump boat yung sinakyan nila. Kasi nga po yung mga barko ng shipping lines na dapat sasalo doon sa mga apektadong pasahero, mabilis na fully book. Yan muna ang latest mula dito sa Zamboanga City para sa GMA Integrated News. Ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Pag-uusapan ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga susunod nitong hakbang kasunod ng desisyon ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 na nagsasabing fit o nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo para lumahok sa mga pagdinig. Ito po ay ayon kay Vice President Sara Duterte na nasa The Hague nang lumabas ang desisyon. Nakita din kami ng kanyang abogado doon sa loob. Pero ekli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanya legal. Ang sabi na abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, dismayado sila sa naging desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1. Hindi raw nabigyan ang depensa ng pagkakataon na maglatag ng sarili nilang medical evidence at makwestiyon sa korte ang salungat na findings ng mga professional na pinili ng mga huwes. Iapila raw ng depensa ang desisyon at igigiit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Kinatuwa naman na abogado ng mga biktima ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte ang desisyon. Ay kay Attorney Cristina Conti, wala nang hadlang sa pagdinig. Pero paglilinaw niya, pagdinig pa lang ito sa confirmation of charges at hindi pa yung mismong paglilitis. Nailabas na nila halos lahat ng alas nila. Kaya sa ngayon, wala na tayong nakikitang malaking balakid sa February 23. Kahit pa iapela ang desisyon at kahit pa nasa appeals chamber pa yung jurisdiction challenge kasi wala nang ibang issue na pending sa kanya. Nakahalo na sa iba pang mga preso sa Quezon City Jail male dormitory sila dating Senador Bong Revilla at 4 niyang kapwa-akusado. Pinahaharap na rin si Revilla at iba pang personalidad sa preliminary investigation ng Justice Department sa Pebrero. Saksi si Marizo Mali. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Pinaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder.
Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bunoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati nang itinanggi ni Estrada, Revilla at Bunoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat na ngayong araw sa general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba-iba pang factors katulad ng legal factors. Kanina ay muling dinalaw si Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now, we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada para sa kanya. He's okay. He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masaya ikulong. Isinama rin sa iba pang PDL na wala ring kinalaman sa kontrobersyal na issue ang dating DPWH Bulacan engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ang mga selda ni na dating Senador Revilla, ang 4 na kapwa niya akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, at 7 nauna nang ikinulong kaugnay naman sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naghihigpit tayo hindi dahil sa VIP treatment kundi dahil sa nature ng case, high profile at kailangan din walang mangyari o sinisiguro natin walang mangyari sa lahat habang nasa kustodiyo ng BJMP. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Lungsod ng tabako sa Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dahil dito, magagamit ng lungsod ang Quick Response Fund at mapapabilis na rin ang disaster response operations sa mga apektadong komunidad. Halos 500 pamilya o mahigit 1,000 individual ang lumikas sa Tabaco City dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito ang pinakamataas na bilang ng mga pamilyang lumikas sa buong probinsya ng Albay. Suspect sa pang-hold up at panggugulpi sa isang Japanese national sa Parañaque noong weekend, arestado na. Lumabas sa investigasyon na isang tindero ng pinya ang suspect. Na-recover ng pulisya ang mga kagamitan ng dayuhan maliban sa ninakaw na pera. Hindi pa tukoy ang motibo ng krimen. Maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Posibleng ipatawag ng House Committee on Justice si Pangulong Bongbong Marcos kapag umabot sa pagdinig nila ang inihaing mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Saksi, si Chino Gaston. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at iba pang individual
pagsasamahin ng House Committee on Justice at tatalakayin para matukoy kung sufficient in form and substance. Sisimulan yan sa Lunes at 2 ng Pebrero. Kung sufficient in form and substance, isasagawa na ang hearing kung saan ipapatawag ang mga complainant, mga witness at si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ito raw ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Hindi kasama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala noong January 22 pero hindi tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin yan kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorso dahil tinakot umano ayon sa grupo. Alinsunod sa konstitusyon, may 60 session days ang Justice Committee para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Wala pang tugon ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Marcos sakaling ipatawag ng Justice Committee. Pero handaan nila ang Pangulo na makipagtulungan at magsumiti ng mga dokumento kung kailangan. Iginagalang daw ng Pangulo ang proseso ng impeachment at ang trabaho ng Kongreso. Pero muling idiniin ng Palasyo na hindi lang ang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Suportado naman ng Palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban sa kanyang ama. Dahil nai-refer na sa Justice Committee ang dalawang reklamo para sa ilang eksperto, may tuturing ng initiated o nasimulan ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang probisyon sa konstitusyon, isang beses lang maaring magpasimula ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable official tulad ng Pangulo sa loob ng 1 taon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Bagaman wala silang isinulat sa konstitusyon kung kailan nagsisimula ang 1-year ban, ang pag-refer daw sa House Committee ay simula na ng pagtakbo ng 1-year ban. We allow the House to adopt rules to implement the provision. Na-initiate na kagabi yung impeachment proceedings against the President by the referral to the Committee of Two Complaints. So that starts the ban, the 1-year ban already. So any further complaint has to be filed initiated after 1 year from yesterday. Pero para kay Professor Paulo Tamase na nagtuturo ng konstitusyon sa UP College of Law, tila lumabo raw ito nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon tungkol sa tangkang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang indication ng Korte Suprema doon ay nagsisimula ang 1-year bar rule mula sa dismissal ng kaso ng impeachment. Based lang sa desisyon ng Supreme Court, hindi pa siya nagsisimula. Dahil diyan, tingin ni Tamase, walang kasiguraduhan kung pwede pang may humabol na maghain ng impeachment complaint. Hindi natin alam ngayon na na-initiate na nga yung kaso ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kung meron pang pwedeng humabol dahil hindi pa naman nagsisimula yung 1-year bar rule kung titingin tayo sa dismissal. So may ganun na puwang ngayon o gap. Dismissal doesn't initiate it. Dismissal ends it. What is the start of the 1-year period? The start from the dismissal is from the initiation. Okay. And the initiation is either by referral to the committee or archiving. Pero si Justice Committee Chairperson Luis Tro naninindigang sarado na ang tindahan. Wala nang pwedeng humabol kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Basta may makarating na impeachment complaint sa Justice Committee,
following the Francisco ruling, no? It completes the initiation process and therefore it bars all subsequent impeachment complaints against the same impeachable official. It likewise triggers the running of the 1-year prohibition period. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Tinutulan ng halos lahat ng senador sa minorya ang resolusyong kundinahin ang tila pagbabanta ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na tumutuligsa sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Saksi, si Ian Cruz. 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tila banta nito sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa international law. We condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros, tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng embahada, pero di rin lumusot. Nasuspindi lang ang pagtalakay sa resolusyon. Tanging Senador Jinggoy Estrada lang ang minority senator na pumirma. Bago nito ay binatikos na ng ilang senador ang embahada ng China sa Pilipinas. Sa banta nitong pagpapayarin ang mga opisyal ng Pilipinas na nanguudyok laban sa China. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Nauna nang ibinagtanggol ni Senadora Risa Ontiveros si Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, J. Tariela. Pero sinundan niya ng anyay tila sistematikong pag-atake sa kanya sa social media ng gobyerno ng China. We are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sabi umano kay Minority Senator Rodante Marcoleta ng bagong Chinese ambassador sa kanilang pulong, sinagot lang ng embahada ang paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures, pare-pareho tayong claimant? Sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Namumukadkad ang sakura o cherry blossoms. Pero hindi po yan sa Japan o South Korea, kundi sa Baguio City. Ayon sa Baguio Country Club, ito ang kauna-unahang pamumukadkad ng cherry blossoms tree na mahigit 7 taon din nilang hinintay. Maituturing na pambihira ang pamumukadkad ng sakura sa bansa, lalo't kadalasang nangyayari lang ito sa mga bansang malamig ang klima. Pero dahil malamig sa Baguio, maaaring nakatulong daw ito.
taong 2018 at 2019 nang mag-donate ang mga hapon ng Sakura Tree sa naturang country club. Kasunod po ng naiulat na Nipah virus outbreak sa India, nagpatupad ng paghigpit ang ilang bansa sa Asia. Sa Thailand, muli ipinatutupad sa ilang paliparan ang mga panuntunang dating ginamit noong COVID pandemic. Pinalakas doon ang health surveillance at travel check sa mga pasaherong nagmula sa West Bengal, India, kung saan nakumpirma ang 5 kaso ng Nipah virus. Naghigpit na rin sa Nepal at Taiwan. Ang Nipah virus infection ay dala ng fruit bat o isang uri ng paniki na naipapasa sa ibang hayop at tao. Kasama sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, pagsusuka at sore throat. Maaari itong mauwi sa mas matinding respiratory problem at sa ilang kaso ay nauwi sa encephalitis o pamamaga ng utak. Ayon sa World Health Organization, wala pang vaccine na panlaban sa Nipah virus. Umiikot ang kapalaran ng isang tindahan ng laruan sa China ngayong Year of the Horse. Ang naranasang manufacturing defect naging buenas pa. Sa modernong salita nga, imbis na paganon, naging paganon. Nagkamali raw ang isang staff nang tahiin ang ngiti ng isang horse plushie. Kaya ito, para bang nakasimangot o malungkot. Ang may-ari ng tindahan inalok ng refund ang nakabiling customer pero tumagi na raw siyang ibalik ang laruan. Nadiscover nilang nag-viral pa pala ito online at dumami ang bumibili nito dahil marami raw nakarelate sa tinaguriang crying horse. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.